Alden lumingon nung tinawag ang pangalan or binanggit ang pangalan ni Kath. Pasilip sa set ng Kath din, mga kasembreros, no? Si Alden sa Code Gray at si Kath naman sa Summon Someday. Alden pa rin sa kalam. Actually, no, dalawa sila. Si Kath at saka si Alden ay sa kalam dito, mga kasembreros. Unahin ko ito, yung sa Code Gray, mga kasembreros, spotted si na Alden sa kanilang set, no? Pinost ito kanina ng isang admin, parang gumagawa ulit ng eksena, no? Sina Alden and the rest of the cast of Code Gray. Hindi ko lang alam kung ito yung nakaraan, pero kanina lang kasi ito yung upload, mga kasembreros. Tapos of course same yung damit, no? Yung uniform ng kanilang medical team, mga kasembreros. So since yun nga, no, isang hospital lang yung kanilang pinagtitipingan or parang collaborationan, mga kasembreros, or collaboratan, ay isa lang yung kanilang uniform, of course, no, mga kasembreros. Tapos yung view, no, nag-post ulit sila dito nung parang episode, mga kasembreros. So tama yung aking iniisip dito na parang si Christopher Barrio, no, itong ex-fiancé ni Cara sa Love Siargao, mga kasembreros. So parang nagkaroon ng time na mag-meet sina Jao at saka si ex, mga kasembreros, ni ex niya Cara. So si Caitlyn pala yung pangalan dito niya, no, ni Cara, no, ng totoo, mga kasembreros, no. So si Jeremy pala dito, no, yung kanyang pangalan. Cara's past comes knocking, no, sabi dito. Tapos nagsimula na lang magplano-plano dito sina Kim Jisoo, no. So Caitlyn daw yung totoong pangalan ni Cara dito, mga kasembreros. So yun, 7 years na pala, no, na walang 7 years na pala nahiwalay si parang nagbago pala siya ng identity ng mga kasembreros. So from Caitlyn to Cara, no, medyo malalim ang eksena na ito, mga kasembreros. So tapos may deep talk sina Cara and Jao dito about Cara's past, mga kasembreros. So mamaya papakinggan natin ito kung hindi siya copyright, mga kasembreros. Tapos may isa pang picture dito na shinare si Alden sa kanyang Instagram, maliban dun sa shinare natin kanina na mga pictures dun sa birthday celebration ni BFF Barbie, ay may isa pa pala dito, mga kasembreros, no. So kasama naman niya dito sina Ma'am Joy Marcelo, si Ma'am Attorney Annette Gozon, at saka si Barbie, no, the celebrant, mga kasembreros, sa table. So parang mag-pictorial lang sila, no, mga kasembreros. So parang kakatapos lang nilang kumain dito sa table, mga kasembreros. So talaga nakakatuwa, no, at saka of course nakaka-touch na sila po ay andito, mga kasembreros, of course sa birthday ni Barbara Forteza, na mga kasembreros. So ito na, isa kasi yung iba kanina ay na-flash na natin, no, sa pinakaunang vlog natin for today, August 7, 2026. Tapos si Kath naman, spotted din siya, no, sa set ng Love Siya ng Summon Someday, mga kasembreros. So dito ay naka-black si attorney, pero ito ay parang wala siyang boses kasi, ng mga kasembreros. Yung music background niya ay yung kay Eric Santos na nakalimot na ako, nangyari di ginusto. Yun yung kanyang music background, mga kasembreros. Tapos naka-black dito si attorney, no, mga kasembreros. Post din ang di ka pamilya sa TikTok account nila. So yan, lang siya, maikling video lang siya, mga kasembreros, no. 10-second video ito, mga kasembreros.
So, parang gabi na rin ito, no, na nasa set si na Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos, yon si Alden at saka si Catherine sa kala mga kasembres na feature sa dito. Hindi ko lang kung parang ano ito, yung voice over kasi niya parang alam mo yung AI generated siya mga kasembreros. So, yung content nito ay sinasabi dito na bilhin na rin na nga ay matulungin pa no mga kasembreros about kay Alden Richards. So, ito yung dahilan kung bakit maraming hanga kay Alden Richards. So, sinabi niya ito na isa sa pinakamatagumpay na artista sa Pilipinas. So, may sinabi dito na sasabi dito na parang 45 million yung estimation na $45 million yung estimation na net worth ni Soiti mga kasembreros. More than 850 million. So, estimation ito ay 850 million mga kasembreros. So, na feature din dito yung kanyang mga businesses, mga kasembreros ng about McDo, no? Businesses ng Conchas, Sangretita, Stardust, at saka construction company, real estate. Okay, so tama nga pala. So, Yard Entertainment, tapos, of course, no, yung kanya mga endorsements, mga kasembreros. So, grabe no. Hindi basta-basta talaga ito mga kasembreros. Nagde-direct pa siya, no? Tapos, of course, yung kanyang AR Foundation. Tapos, yung kanyang mga ginagawa na charity works, mga kasembreros. So, mamaya piplay ko nito. Tapos, si Kath naman, hindi nagpahuli. Meron ding pinost dito sa TikTok account. Beautiful Artist Philippines naman ang nag-post nito mga kasembreros na about nga no, sa achievements ni Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So, yung dito naman ay yung kanyang pasasalamat sa pagtanggap ng mga tao sa Summon Someday. So, mamaya ipi-play ko ito mga kasembreros. So, na-overwhelm siya of course no, sa patuloy na suporta ng mga manonood, no? Especially yung kanyang mga fans, mga kasembreros sa mainit na pagtanggap ng Summon Someday. Tapos, may isang video dito na pinost kagabi. Ito yung time na parang inaakay si Kath, no? Naka-white siya dito. Pero alam ko ito yung time na in-unveil, no? Yung wax figure sa Makati, no? Pero ito po ay posted kasi kagabi lang ng isang admin mga kasembreros. So, kung kaya ngayon ko lang din ay sama ito, mga kasembreros. And then, so yun, no? May isang post din dito na parang pinagtanggol si Kath na about dito sa issue nga ng hindi pagtapak ni Kath sa sa may sa baha, mga kasembreros, na hinalalayan siya at nilagyan ng mga upuan yung apakanan ni Kath, mga kasembreros. Grabe yung real talk dito ni Kuya. Sabi niya, issue na naman sa machismosa yung hindi pagtapak sa tubig baha, mga kasembreros. Sabi niya, sobrang arte mo naman, Catherine. So, yun nga, no? Sabi nga natin mga kasembreros, sabi niya, sobrang talaga, sabi niya dito, so gusto niya talaga tumuntong si Catherine sa baha. So, sabi nga dito na tayo nga, di ba? Mga magulang natin, sasabihin tayo na huwag kayo magbasa sa galing sapato. So, yun. I-play ko ito, mga kasembreros. I-play ko ito mamaya, no? Kasi dito sasabi niya na, of course, yung magkasakit, naturang delikado, and so on, mga kasembreros. So, which is definitely true, no? Kasi tayo nga, di ba, na ayaw natin tumapak sa baha kasi sobrang delikado and magkakaroon tayo ng leptospirosis, mga kasembreros, at di ba, pang-uri ng sakit. Tapos, next item natin, so si Ashtin ay tinanong para siya ni Luis dito, no? Kung sino yung parang natutulong daw siya sa artista. At ang kanya napili dito ay siyang Kath, mga kasembreros. So, yun talagang si Ashtin ay alam ko
dito, sikat na artista din, no, na kapartner ni Andres Mulak, mga kasombreros. So, kanina artista. So, mamaya i-play ko nito. Ito po ay segment ni Kuya Luis Manzano, mga kasombreros, sa kanyang YouTube channel. Tapos, sikat ulit. May pinost dito yung si Chandria, no? Yung mga bata pala or yung itong kid, mga kasombreros, nakasama yata sa sa Mansam din. Yung ako bata ito na parang inedit niya, mga kasombreros So nagkaroon siya ng chance na magkaroon ng picture, mga kasombreros, kaya sa taping ng Saman Sunday. So hindi ko lang sure kung dito kung kung inedit niya ba yung mukha niya dito. So nakalimutan kasi si Chandri ang nag-post nito. Pero yun po na ang cute lang ng dalawang ito, mga kasombreros, kasi pareho silang maganda, of course. Tapos ito na pala yung full version ng interview ni Alden, no, yung parang this and that, mga kasombreros, na ginawa niya sa View Philippines, no, mga kasombreros. So kasi yung flash ko dun sa may unang video natin for today ay putol, no, yung video. So sabi ko, pag nakita ko yung full ay isasama ko siya. So here it is, mga kasombreros. So mamaya i-play ko ito na full version na, mga kasombreros. So ngayon ay full version ito ng this and that. So parang meron siyang two options na pinapipili kay Alden, mga kasombreros. And parang ginawa nito ni Cathy. So sunset ba o sunrise, na something like that, mga kasombreros. Sabi niya dito, ang hirap lately, sabi niya sunrise or sunset. Tapos iba-iba yung mood niya. Sunrise, island hopping or surfing. Sabi niya, akala mo nun marunong, sabi niya. Flip-flops or sneakers, flip-flops, no, or chinelas. Sunny island day or rainy island day. So rainy island day, sabi niya dito. Slow burn, tapos road trip. Tapos calling, mga kasombreros. Misinterpret pag text. Sabi niya planned day, surprise date, no? Sabi niya dito. So surprise date, sino ba yung surprise date mo? So iti, ha. Basta natutuloy yung surprise or biglaan. Tapos emotional scenes or comedy scenes, sabi niya dito. Tapos sabi niya hindi pa siya gaanong comedy, so mas komportable siyang gawin yung emotional or dramatic scenes. Night shoot or early call time, sabi niya bilang sunrise, early call time, sabi niya. Director's praise or cast compliment, sabi niya pero sabi niya ayaw niya ng compliments, no, mga kasombreros. Ang kulit ni Soiti. Ayaw niyang parang pinapuri parati, na parang ganoon siya, parang ang kulit ito talaga dito. Grabe ang galing mo, Alden, sabi niya parang nadiri daw siya sa pinupuri siya, mga kasombreros. Tapos window seat or aisle, sabi niya window seat. Pero mas madali umihi pag sobrang kulit ni Alden, mga kasombreros. Sabi niya, pag trintahin ka na, isipin mo na yung pagtog mo. Sobrang kulit na rin yung Soiti. Yung gusto yung city or island, sabi niya. Island daw, sabi niya. Island na may counting city, sabi niya. Pwede naman yun, sabi niya. Island may counting, so island, sabi niya. Suitcase or backpack, lights on, lights off, sabi niya. Lights dim. Sabi niya. Sabi niya, parang ayusin natin yung question na yan. Sabi niya ganun. Sabi niya, once and for all. O nga, no, sabi kasi ang daming nakanin sa dito sa Fast Talk with Boy Abunda, yung lights on and lights off, no? Sabi niya, let's settle the meaning of the question. Sabi niya, pag matutulog, sabi niya, lights on. So hindi makatulog or makatulog, mga kasombreros. So may strip light na makailaw. Sobrang kulit niya, mga kasombreros. So nakakatulog siya kapag may konting ilaw, mga kasombreros. Tapos ito, next item natin, si Kath. Shinare siya ng isang admin kagabi.
Actually, kanina, no? Parang naka-white siya dito tapos nakaupo siya sa isang kama. Wala, posing-posing lang. Say Phenomenal Box Office Cinema Queen. Pero if I'm not mistaken, ito yung time yata na premiere night ng Hello Love Again. Pero correct me if I'm wrong ha, mga kasombreros dito. Pero alam ko kasi ito yun eh, no? Nung promo pa ng Hello Love Again, mga kasombreros. Or prior to that, na parang na-recall or na-repost ng isang admin kagabi. Tapos, isang eksena ito sa Summon Someday. Tapos, yung time na parang magkakasalubong na sina Billy and Jordan, tinatanong siya kung saan pupunta kasi nagmamadali siya. Tapos, nagsinuling pa si James Reid. Sabi niya, magkakape daw siya. Sabi niya, tapos sumagot yung mga babae sa likod. Sabi niya, tapos sabi naman ni Billy, sabi niya, saan niya ba? Sabi ni Kath, mga customers. Tapos sabi ni James, fine. Sabi niya, ito na yung sasabi niya na nakausap niya na yung taxi driver na mag-meet sila, mga customers. Tapos i-describe ng taxi driver kung sino yung hinatid niya sa bahay ni Kaloy. Sabi niya babae daw, no? Sabi niya ganoon, mga kasombreros. So, alam natin si Kaloy at saka si Maha Salvador, si Abby ay magkakonsyaba, no, na mga traidor, mga kasos. Tapos, yun, major item tayo, napalingon si Alden nang tinawag yung pangalan ni Kat, mga kasombreros. Sabi niya kasi dito, Kat, ang ganda. Sabi dito, tapos napalingon si Alden, mga kasombreros, ang kulit niya. Hindi ko lang kung ang ganda, sabi niya, Kat, ang ganda. Sabi niya. Tapos napalingon si Alden, mga kasombreros. So, mamaya pe-play ko ito. Posted ito niya ng view, mga kasombreros. So, Karadjaw. So, hindi ko na alam kung iniisip niya Alden dito. Nagbibiro ba siya sa mga directors and producers dito? Or, Kat, parang sabi niya, Kat, na parang, kung naalala niya si Kat dito, mga kasombreros. Or si Catherine. Kasi yung, Kat, ang ganda. Hindi ko lang kung ano. Basta, naisip ko dito, parang double meaning siya, no? Pwedeng Kat na si UT at saka Kat na si Catherine yung kanina naisip dito, mga kasombreros. Pero alam ko naman na sobrang, sobrang kulit ni Alden, mga kasombreros, no? So, either way, ay sana naisipan niya si Kat dito, mga kasombreros. Tapos, last item natin, panalangin, no? Or prayer, of course, ni Soiti for today. Sabi niya, Dear God, thank you for all the unknown battles you have fought on my behalf. As your word says, we see through a glass darkly and only know in part, but you know all things. Even when I don't see it, you are actively working for my good, protecting, guiding, and making a way. Help me to trust in your unseen hand and rest in the assurance that you are always at work in my life. I am grateful for your love, provision, and faithfulness in every moment, both seen and unseen. As Romans chapter 8 verse 28 NIV version, sabi niya, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden, no? Sa salita ng Panginoon. Ito na Romans chapter 8 verse 28, mga kasombreros. Alright, so yun naman sa ating captain items. Ipi-play ko po itong mga videos, especially itong kakulitan ni Alden. Tapos, dito, ang salita ng Panginoon ay sa pinakaunang vlog natin for today. Isang pinagpalang araw po ha, sa bawat isa. Caitlin, wait. Hey, sorry, I don't think Kara wants to talk to you. Kara? Sino ka ba? Jeremy, ex-fiancé niya. Ma, ako na bahala doon na. Dito lang kayo. Kara's real name is Caitlin? What? You didn't know? So yun si Jeremy. Bakit pa siya nandito? Hinahanap ba niya ako? Kara, mahigit 7 taon na. Ano naman yung pagkatao mo? Deserve ni Kara na lumigaya. Hindi mo kailangan magsalita. I just want you to know that I'm here. He made me feel like I was his whole world. Alam mo, until now, hindi ko pa napapatawad yung sarili ko dahil doon. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko yun ang mangyari sa akin eh. You have to give credit to yourself.
Huwag kang mag-guilty for wanting love. You found you. You found it in this island. Bilyonaryo na nga, matulungin pa. Ito ang dahilan kung bakit maraming humahanga kay Alden Richards. Alam nyo ba na si Alden Richards ay isa na sa pinakamatagumpay na artista at negosyante sa Pilipinas? Ayon sa iba't ibang online estimates, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa $15 hanggang $45 milyong o humigit kumulang 800 at 50 milyong piso hanggang 2.6 na bilyong piso. Tandaan lang na estimate lamang ito at wala pang opisyal na kumpirmasyon sa eksaktong halaga ng kanyang yaman. Saan nga ba nanggagaling ang kanyang yaman? Mayroon siyang 2 McDonald's franchises sa Biñan at Santa Rosa, Laguna. Isa rin siyang co-owner ng Conscious Garden Cafe na may ilang branches sa Tagaytay, Silang at Talisay. May franchise rin siya ng Hungry Pita, co-owner ng Stardust Resto Bar sa Makati at kasama ang kanyang ama ay may construction company at real estate business sila. Noong 2022, itinatag din niya ang Myriad Entertainment Corporation, ang production company sa likod ng malalaking concerts at entertainment events. Bukod pa rito, ang milyon-milyong kinikita niya sa pag-arte, hosting, endorsements, pelikula, at iba't ibang investments. Pero mas kahanga-hanga ang ginagawa niya sa kanyang mga kinikita. Noong 2021, itinatag niya ang AR Foundation na nagbibigay ng college scholarships sa mga kabataang kapuspalad upang makapagtapos ng pag-aaral. Mahigit 10 taon na rin siyang tumutulong sa Holy Trinity Home for Children kung saan regular siyang bumibisita, namimigay ng pagkain at regalo at personal na nakikipaglaro sa mga bata. Naging Habitat for Humanity Ambassador rin siya at tumulong mismo sa pagtatayo ng mga bahay para sa mga pamilyang nangangailangan. Nagpatayo rin siya ng paaralan para sa mga ETA at tumulong din sa mga mangyan communities. Aktibo rin siyang nagbibigay ng relief assistance sa mga biktima ng kalamidad, kabilang ang mga bagyo, Taal eruption at COVID-19 pandemic. Isa rin siyang Board of Trustees ng Mowal Fund na tumutulong sa mga manggagawa sa industriya ng pelikula. At bilang Global Ambassador ng OWA, iniulat na tinanggihan pa niya ang talent fee dahil para sa kanya, mas mahalaga ang makatulong sa mga OFW. Kaya masasabi mong hindi lang siya mayaman sa pera, mayaman din siya sa malasakit. Ang pinakamalaking yaman ni Alden Richards ay ang kabutihang na ibabahagi niya sa mas maraming Pilipino. Ang hirap lately. Actually, iba-iba yung mood ko dyan eh. Pero right now, sunrise. Surfing. Oo, kala mo naman marunong. Chinelas. Flip-flops. God, rainy island day, the best. Slow burn. Road trip. Cool. Misinterpret pag text lang eh. Depends. Pero ako most likely surprise. Natutuloy eh. Alam niyo yan. Natutuloy lahat ng biglaan. Hindi pa ako masyadong leaning towards comedy kasi. But if you'll ask me, I'm more comfortable to do dramatic scenes. So dramatic. Well, bilang sunrise naman tayo. So early call times na lang. None. I don't like compliments actually. Wala, ayoko talaga yung, sabi, ang galing mo, Alden. Come on, guys. Window. Pero mas madaling umihit pag, hindi, joke lang. Di ba pag ILC? Di ba? Pag tarantahin ka na, isipin mo na yung pantog mo eh. Island. Island na may konting city. Ha? Pwede naman yun ah. Island na may konting city, oh. Anyway, island. Final. Backpack. Lights din? Alam mo, ano ba to? Parang ayusin nga natin yung question na yan. Ngayon, once and for all, let's settle the meaning of the question. Pag matutulog, lights slightly on. Hindi ako makatulog. Hindi, kaya ako naman. Pero case to case. Pero most of the time, may isang kahit strip light lang na nakailaw. Ganun. Kasi baka si Sada ko nasa ilalim na ng kama ko. Hindi maitago ni Catherine Bernardo ang kanyang labis na pasasalamat sa napakainit na pagtanggap ng mga manonood sa kanyang hit series na Someone Someday. Ayon sa aktres, labis siyang na-overwhelm sa patuloy na suporta ng mga kapamilya sa Pilipinas na walang sawang tumututok sa serye sa Netflix. Mas lalo pang ikinatuwa ni Catherine nang malaman niyang hindi lang sa Pilipinas patok ang kanilang proyekto. Umabot na rin ang kasikatan ng Someone Someday sa iba't ibang bansa, kabilang ang Singapore at Malaysia, kung saan patuloy rin itong tinatangkilik ng mga manonood. Patunay ito na kayang tumawid ng dekalidad na Filipino storytelling at talento sa international audience. Maraming fans ang nagpahayag ng kanilang suporta at pagmamalaki kay Catherine na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa industriya ng entertainment sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto. Sa patuloy na pag-arangkada ng Someone Someday, tila wala ng duda na isa na naman itong malaking tagumpay sa karir ng aktres
at sa buong Filipino entertainment industry. Bukod kay Juday, kung meron kang isang moment, sabi mo yung parang nakaganon ko lang, sa isang artist na yun, sino pa? Sa mga ngayon, yung kanino ka pa pwede magkakaroon ng pagtingin o paghanga ng ganon? Siguro po kay Miss Catherine po. Catherine. Opo. Kahit parang sa endorsement ever kayo nagkasama. Hindi pa po. Sa boy, Issue na naman sa mga chismosa ang hindi pagtungtong ni Catherine Bernardo sa tubig baha. Tapos yung mga staff gumawa ng tulay gamit yung mga upuan para lang merong tutungtungan si Catherine Bernardo. Ang gusto niyo talaga tumungtong si Catherine sa tubig baha. Tayo nga, di ba, mga magulang natin sinasabihan tayo, huwag ka agad magbasa galing sapatos yung paa mo. Partida, hindi pa tayo celebrity noon. Ito yung maikling video niya. Pwede sila para dyan, diba? Gusto nyo maranasan ng ganyan, yung mag-artista nyo. Para sa karamihan, okay lang at naiintindihan ng marami ang pag-iwas ni Catherine Bernardo sa baha. Kita naman natin na yung mga staff nag-improvise talaga. Nawang tulay yung upuan. Dahil ito ay usapin ng kalusugan, kaligtasan at praktikal na pag-iingat lamang. Siyempre, celebrity yan at top taxpayer po si Catherine Bernardo. Mga bashers, dapat isinasaalang-alang din natin itong mga to. Panganib sa sakit. Maraming tagapagtanggol ang nagsabing normal lamang na umayaw siyang lumusong sa maduming tubig, baha. Siyempre, upang maiwasan ang mga malalang sakit tulad ng leptospirosis, sugat o impeksyon sa balat. Sakit, Catherine, ka ba? Charot lang. Kahit naman tayo, pwede naman natin gawin yun. Lalo na kung sa tingin mong pagod na pagod yung paa mo at hindi ka dapat mabasa. Meron namang paraang ganun, bakit hindi gawin? For sure, kung applicable din naman sa inyo yung pagkakataon or sitwasyon, di mo rin naman sigurong gawin yun. Ito pa, pag-iingat sa trabaho. Dahil kasagsagan nito ng taping para sa proyektong Someone Someday sa Cainta Rizal, ang pagkakasakit ay maaring makaapekto sa schedule ng buong produksyon, di ba? Kaya napansin nyo, halos lahat ABS-CBN staff ang gumawa ng ganong diskarte para lang hindi mabasa or magkaroon ng rason para maapektuhan ang produksyon. And of course, practical na desisyon. Ayon sa mga netizen, kung mayroon namang agarang paraan o solusyon upang makatawid ng hindi tumatapak sa baha, mas matalino talagang piliin ito kaysa naman sadyang magpabasa. Iintindihan mo ba? Applicable naman po kasi iyon sa lahat ng tao. Pwede rin iyong gawin sa'yo kahit hindi ka naman celebrity. Okay lang po ba ang ganoong pangyayari? Di po iyon sa pagiging maarte. Sobrang bait niya nga. Salamat po, kuya. Tapos kung papansin mo, medyo awkward nga siya eh. Ito pa, suporta ng marami. Bagamat binansagan ng ilang kritiko na maarte ang aktres, mas marami ang kumampi at nagtanggol sa kanya dahil natural lamang ang mag-ingat anuman ang estado sa buhay. Yun na po ang kanina ko pang sinasabi. Ito pa yung noticeable sa baby girl na ito. Gandang asal. Bukod dito, umani pa rin ang papuri si Catherine dahil nanatili itong magalang at nagpapasalamat sa mga staff. Doon sa umalalay at naghanda ng nasabing chair bridge para sa kanya. Siyempre, may mga negatibo talaga. Kaibang pananaw. On Reddit, opinions are mixed. Some viewers viewed her avoidance of the flood waters as a simple health precaution, while others debated the broader implications of the situation in relation to local infrastructure issues. Ewan ko sa inyo. Siyempre, hindi mawawala ang comment. Sabi ni Lily, tapos sila kuya, lubong ang paa sa baha. Reply naman yung isa, bayad yan sila kasi staffs yan. Tsaka maalaga si Catherine sa mga staffs niya. Pinagawa niyang scholar, mga anak ng staff niya. Pansin niyo din naman talaga yung mga staff, di ba? Alagang-alaga talaga siya. Nagpaawat si Lily. Kahit na, tao pa rin sila. Bakit dapat siya sa upuan nakaapa? Tapos sila kuya, lubog sa baha? Hindi ko makita ang logic na porke artista, porke babae, porke mayaman, dapat nakaapak sa upuan.
Tapos ang workers, ang lubog sa baha. Ano ba masisave yun? No? Lilipad yun sila. Bato sa atin din. Naintindihan ko naman si Lily. Gusto niya pantay-pantay. Ito nga lang hindi po dito applicable sa sitwasyon na ito. I mean, pwede naman nila sigurong gawin after makaraos yung main character. Di apak-apakan na nila yung upuan. Anyway, I think proactive naman po yung mga staff. Ini-expect na nila ang ganoong sitwasyon. Ang Lilito, mag-comment. Anong gusto mo? Huwag sila lumusong. Di walang mangyari. Andyan lang sila hanggang humupa baha. Ang lapikon comment mo, pathetic. Anong utak meron ka, te? Laki ng problema nito. Haha. Iyakin mo naman. Kasi masisira ang upuan pag lahat sila nakasampa. Tais nga. Naman. Ang 80-80 sa ako sa nandyan, it's my honor. O kung di mo yan maintindihan, 80-80 ka. Bumbuang kabali. Diyos ko. Sobrang bitter mo, naging, oh my God. So, sino ang gagawa kung walang gagalaw? Tak mo din eh. Paano usad kung lahat maghihintay na huhupa ang baha? Ang lang ng comment mo, Lily. Ayan, dami mo tuloy commenters. Hahaha. Sa lang nakikita ko, walang masama dyan. Additionally, pride po ng Pilipinas si Catherine Bernardo. Top taxpayer po siya ng Pilipinas. Parang courtesy. Kahit na hindi sa pagiging artista, o yun naman talaga yung dahilan kung bakit nakakapag-tax siya ng ganong kalaki. Courtesy lang, courtesy. Sorry, Lily. Kung ikaw naman, si Catherine Bernardo, ang gusto mo ay magsabay-sabay kayo sa upuan, hindi naman sigurong gawa ng paraan. Pero as of the moment, time po ito ni Catherine. Nagpasalamat naman siya. Sobrang bait pa nga. Hindi niya naman ipinamuka na inuutos-utusan niya lang yung mga tao. Sobra pa yung pasalamat niya sa kanila. Siguro naman napansin mo. Don't worry, yung oras darating din sa'yo. Buti mo